Good morning, sir. Good morning, ma'am. Binati kaming pareho ni Tina at ng kasama nito na mga empleyado sa pasilyo. Good morning. Magkasabay namang bati nito. Kasabay naman ng mga ito sa elevator. Carter held my hands at pumesto kami sa pinakasulok. I smiled at him. Pinahiwatig ko sa kanya na bitiwan ng kamay ko, ngunit hindi nito sinunod. I tried to get off his hands, ngunit para naman yung bato na hindi matibag. Carter! Mahinang tawag ko sa pangalan nito. Lumingon naman tong nakangiti. Di ko inaasahan ang pagkindat nito sa akin at ang pasikreto nitong paghalik sa kamay ko. Carter? Hindi ko napansin, medyo napalakas ng kaunti ang pagtawag ko sa pangalan nito. Pardon? Wika ko ng mapalingon. Sa aming direksyon ng mga empleyadong kasabay namin. Tumango naman silang napapangiti sa akin. Ang iba pa sa kanila ay napapasulyap sa mga kamay namin magkahawak. Iba rin ang ngiti ni Tina. Si Carter naman nalingonan kong nakangiti. Nang bumukas ang elevator, huli kami ni Carter ang lumabas. So, nice working day, Mr. Jones. Punta na ako sa office ko. Sabi ko rito habang maglalakad kaming pareho. Why not join me in my room at doon mo gawin lahat ng trabaho mo? Wika nito. No, I prefer to work in my room. Why? Tanong nito na sumulyap pa sa akin. Dahil sa tingin ko wala tayong matatapos sa trabaho kapag nandoon ako. I don't think so. Sagot nitong nakangisi pa. See? Sige na. Pupunta na ako dun sa office. Carter! Pinanlakayan ko to ng mga mata dahil sa ginawa nitong pagdampi ng halik sa aking pisngi. Nice working day, Mrs. Jones. Ang sinabi nito na may ngisi pa rin sa kanyang labi. Bigla ko napasulyap sa buong paligid kung may tabang nakakakita sa ginawa nitong paghalik sa akin. Nang wala akong makitang tao, sumulyap muli ako rito. Makalayo na nga sa'yo. Inirapan ko ito at saka ito tumungo sa harapan ng pinto ng aking opisina. Napangiti na lang ako nang tuloy na ako nasa loob ng aking opisina. Dahil wala ako kahapon, expect ko na nakatambak ang trabaho ko ngayon. I made myself busy the whole morning. Di ko na malayan malapit na palang lunch break. Ngunit bago pa man sumapit ang lunch break, pinilit ko munang tapusin ang mga ginagawa ko. Oh wow! The Mrs. Jones is busy right now, huh? Napasulyap ako sa taang pumasok ng aking tanggapan. Hey Drake, bakit kaya wala kahapon si Mr. and Mrs. Jones? Himig panunodyo nitong sinabi. Naupo ito sa aking harapan. Bakit kaya? Nakangisi pa rin to. Stop teasing, Drake. May inasikaso lang akong kahapan at siya, maybe doon sa kabilang kumpanya ng opisina kahapon. Oh, bakit ka nag-i-explain? Tumaas ang kilay nito. Tinatanong mo, diba? Kaya sinagot kita. Napapangiti itong napapailing. What? Kumunot ang noo ko rito. Wala. Anyway, tara mag-lunch sa labas. Ha? Do not worry. If Carter found a bit, umalis siya. Sabi niya sa akin may lunch meeting daw siya ngayon sa isang client. So, let's go? Marahan akong huminga. Okay, tara. Gutom na rin ako eh. Kumain kami sa isang malapit lang na restaurant. We are talking about random stuff. First time din namin napag-usapan ng mga gusto nito sa buhay. Napag-alaman ko na hindi talaga nito gusto ang mga paperworks. Ang tayong gusto niya maging profesyon, maging isang police. But his parents are against it. Pero dahil matigas ang ulo nito, tinapos pa rin ito ang kursong criminology. Thanks for the treat. Kahit ako nag-aya sa'yo mag-lunch. You're welcome, Drake. Ngumiti ako. Alam ko kasi labag sa kanya na ako magbayad ng kinain namin sa restaurant. It's time to go back to work. See you again. Wika nito. Okay. See you when I see you. Papasok na ako sa aking opisina nang tawagin ni Tina ang pansin ko. O Tina. Ma'am, pinapatawag ko kayo ni Sir sa kanyang office. Ang sabi nito. Bakit daw? Hindi ko alam, mami. Umiiling nitong sagot sa akin. Okay. Naku, ma'am. Parang galit na naman si Sir Carter. Pagbibigay alam nito. Mainit ba ang ulo? Sige, palamigin natin. Ang sabi ng aking gunita. I can handle it, Tina. Let's go. Tinungo namin ang direksyon sa opisina ni Carter. Ako lang ang pumasok sa loob habang ito nakaupo sa kanyang secretarial post. I was about to come inside nang lingunin kong muli si Tina. Tinawag ko ito at may iniutos ako sa kanyang bagay. Ginawa ko yan upang hindi mo na niya tatawagin o didistorbohin ng kanyang amo habang nasa loob ako ng opisina ng boss nito. Ngumisi ako.
ready and come inside his office. Nang umalis na ito, I immediately saw him. Abala siya sa pagre-review at pagpirma ng mga documents sa table niya. Maingat kong sinara at nilakang pinto, tsaka ako lumapit dito. Nang maramdaman itong may tao, nag-angat to ng mukha. Hi! I greeted him. Di binaba nito ang sign pen. San ka nanggaling? Seryosong tanong nito. Nag-lunch break. Nasa Drake ang kasama? Tumango ako at gumiti. Nagpatuloy akong lumapit sa tabi nito. Yes, siya yung kasama ko. Bumuntong hininga to at nangunot ang noo. Okay, I hope you enjoyed your lunch with him. Minasahe ko ang noo nito bago tuluyang nasa tabi na ako nito. We're just friends, nothing to worry. Wika ko dito. Hinawakan nito ang dalawang palad ko. Hinila niya ako paupo sa kandungan niya. I hope you locked the door. Ngumisi ako. Yes, at wala rin si Tina sa labas na linutusan ko para walang didistorbo sa pagpapalamig ko sa utak mo. Ang pagkunot ng noo nito'y unti-unting napalitan ng pangisi. Silly, wife? So, okay ka na? Not yet. Inasahan ko ng mariin na halik mula rito. Tumugon naman ako na kasing diin din. Nang mas lumalim ng paghalik at paghaplos ito sa aking pribadong katawan, ay huminto na ako. Hey, enough Carter. Why? Anong why? Siyempre nasa opisina tayo. Ngumisi ito. But you started it, sweetheart. Tinaasan ko to ng kilay. I am not. Nandito ako dahil gusto lang kitang imbitahan ng dinner mamaya. Ayoko lumabas mamaya. Mas gusto kitang suluhin sa bahay. Ngumiti ako. Ayan tayo eh. But we're not going to eat outside in a fancy restaurant. Sa bahay lang. I will cook for our dinner. Sabi ko rito. He looked amazed. Really? Ipagluluto mo ako? Oo, parang di ka ata makapaniwala. Why? Are you thinking na hindi ako marunong magluto? Wala akong sinabing ganyan. Okay, so, dinner sa bahay natin mamaya? Kahit saan, basta naroon ka. He said, teasing my lips again. Ako na mismong humalik dito ng mariin. Then I get up. Pinilit ko pang bitawan ako nito. Siguraduhin umuwi bago mag 6 p.m. Magkita tayo mamaya, husband? Sabi ko at kumindat ako bago ko lumabas ng opisina niya. Before I go home, nag-research ako na masarap na potahe ng aking lulutuin para sa kanya mamaya. I chose baked chicken with mashed potato and steak bites with garlic butter. Tinawagan ko si Manang Sabelo pang ipaghanda niya ako ng kakailanganin kong ingredients. At exactly 4 p.m. umuwi na ako ng bahay. Agad kong inumpisang lutuin ng mga research ko for our dinner. Isang oras pa lang tapos ko na yon at ang vegetable salad for side dish. Umakit ako sa aking silid para magbihes. Tsaka bumaba agad para ayusin ang dining table. I am busy arranging the food in the table na mapasingap ako na may yumakap mula sa likuran ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko nang maamoy ko ang pabango ni Carter. Lalo pa nang kinintilan niya ng halik ang aking pisngi. Good evening. Bulong nito sa gilid ng tenga ko. Ngumiti ako. Pilit na nilingon ito. Good evening. I'm glad you're on time. Iniharap niya ako. Of course, dahil ang misis ang batas. Sabi nito na ikinatawa ko. It seems our dinner is ready. Yes. Maaga kong natapos ang pagluto. I hope you will like it. For sure, yes. Dahil lahat sa'yo'y masarap. Tumawa ako at hinampas ko to sa kanyang dibdib. Puro ka bola. Tara na't kumain na. Sabi ko at tinalas ang black coat nito. We are enjoying our dinner. Masaya ako at nasarapan siya sa niluto ko para sa kanya. Naitanong ko habang kami nagsasalo kung ano-ano nga ba mga gusto nitong pagkain. Sa gayon, sa sunod yung gusto naman niyang pag-aaralan kong ihain sa mesa. He also asked me the same question. Natapos kaming satisfied sa kinain namin. Pagkatapos ng aming hapunan, di na humingi ng pahintulot si Carter na sa silid ko ito matutulog. The same what happened last night. Pinagod muna niya ako sa isang napakainit na pagdiniig bago tuluyang pinatulog. At natapos ang araw ko na may ngiti sa labi sa tabi niya. Pinagmamasdan ko si Carter habang mahimbing na natutulog sa aking tabi. Isang linggo na nakakaraan ng doon ito natutulog sa aking tabi. We have no serious talk about ourselves. Walang sino man nagsasalita o nagtatanong kung ano ba ang tatahakin na aming pagsasama. Yes, we are a married couple and yes, valid ang pagkasama namin. At walang mali kung may nangyayari man sa aming dalawa. Ngunit may naging usapan kami before our wedding and about Cristel.
Crystal is the one who haunted my guilt. Nakakonsensya ko na siya ang girlfriend ni Carter. Oo, asawa ko. Asawa sa papel, pero hindi ako ang mahal ng lalaking kasama ko. Bumuntong hininga ako habang pinagmamasan pa rin to. Ano na ang nangyayari sa atin ngayon, Carter? You never open a topic about Crystal. Ano na ako para sa'yo ngayon? Isang araw na para usan lang? Oh God, please give me a sign kung ano bang dapat kong gawin ngayon. Kung sino bang unang kikilos sa magsasalita sa aming dalawa, please help me. Wika na naguguluhan kong isip. Maingat akong bumangon para hindi ito madistorbo sa kanyang pagtulog. Lalabasan ako ng silid para tumungo sa kusina at magluto ng breakfast. Ngunit nahagip ng tingin ko ang cellphone ni Carter na nasa bedside table. Umilaw yon at nagba-vibrate. Lumapit ako at sinilip iyon. It was a text message at galing kay Cristel. Agad ako nakaramdam ng kakaiba. Naparanok at tiningnan si Carter na nahihimbing pa rin sa kanyang pagtulog. Nilakasan ko ang loob kong kunin ang cellphone niya at binuksan iyon. Good thing hindi yun nakalock. I tried to open the message. Naparanok ako na mabasang nasa mensahe ni Cristel. Mahal ko, happy 3rd anniversary to us. See you later. I love you. Nakaramdam ako ng panghihina sa aking mga tuhod. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Para akong nilukob ng kakaibang panibugho. Naparanok ako. Akala ko ikabubuti na hindi ito lagay ang lock sa kanyang cellphone. Yun pala hindi. Mas mabuti pa nga sigurong wala ako nabasa na gaanong mensahe. But maybe binigyan ako ng sign ng Diyos sa aking hinihiling. Olivia? Napasingap ako dahil hindi ko inaasahan na nagising pala ito. Napalunok ako at napapakurap habang nakatitig lang sa mga mata nito. Agad akong nahimasmasan nang bumangon ito at lumapit sa aking direksyon. He gets his phone in my hand at binuhay iyon. Narinig ko ang malalim mapagbuntong hininga nito. Ako naman biglang tumayo ng matuwid. Huminga ng malalim at seryoso tong tinitigan na magangat to sa akin ng tingin. What you have read? Tinaas ko ng bahagya ang aking kamay upang huminto ito. Hindi mo kailangan ipaliwanag sa akin kung ano ang nabasa ko mula sa iyong inbox. Pasensya na kung nakialam ako. I am just curious. That's all. Ang sabi ko rito na hindi mo lang nagpapakita ng emosyon. Olivia, Carter is okay. Dahil alam ko kung saan ako lulugar. Bumuntong hininga muna ito ng malalim. Napahawak pa ito sa kanyang noo. Come, let's talk. At least listen to me first, okay? Hinila niya ako at iniupo sa gilid ng kama. Di naman ako tumutol bagkos ay nakipagtitigan pa ako dito. You want me to listen? Okay. Go ahead and talk. Wika ako dito. Hindi ko alam kung saan ako kumuha ng lakas ng loob. We are not seeing each other for almost a month. Iniiwasan mo? Bakit? Dahil ba sa nangyayari sa atin ngayon? You feel guilty for me? Ang sunod-sunod kong tanong dito. Hindi to nagsalita habang nakatitig sa aking mga mata. Means, yes? I don't want to answer that directly pero isa lang ang masasabi ko. Inaayos kong lahat para gawing tama. Seryosong wika nito sa aking harapan. Lumunok ako. Hindi ko alam kung anong klaseng tama ang pinupunto niya sa akin. At ayoko nang malaman kung ano nga yun. Tumayo ako. Then okay. If you're not going to answer it since it's your choice, happy 3rd anniversary sa inyo. More years. Napasinghap ako nang bigla niya akong hinila patungo sa kanyang dibdib. Shh! Don't say that. Promise inaayos kong lahat, okay? Just give me space na maayos kong lahat. Sabi nito habang kinukulong ako na mahigpit sa bisig nito. My heart raced of a sudden. Lalo na sa pangako niya na hindi ko alam kung anong klaseng pangako nito. Tumingala ako rito. Bakit ka nangangako? Dahil gusto ko. Sagot nito at saka pinagdikit ang noo naming dalawa. Now are you willing to wait na ayusin kong gusot? I don't know what you are pointing about, Carter. Pero kung ano man yon, ikaw. Isipin mo maghihintay ako sa magiging desisyon mo. Since we have a rule of engagement, at kung ano man na naging desisyon mo, tatanggapin ko ng bukal sa aking puso. Umangat ang gilid ng labi nito. Thank you for understanding, Olivia. At saka nito kinintila na magaang halik ang aking labi. Let's go? Saan? Nangingislap ang matang tanong ko rito. Secret, Carter? Kinunutan ko ito ng noo. Gumising umiling lamang ako. Come on, sweetheart. Kailangan pa natin sunduin ng mommy mo. Ha? Si mommy? Yes. Aalis tayo? Saan? You will know it later. Bulong nito sa gilid ng tenga ko. Saan nga?
Di ba may date ka pa mamaya para i-celebrate ang 3rd anniversary niyo ni Cristel? Shh! Stop mentioning about her, Olivia. Ang mahalaga ikaw, ako, at tayo. Yun ang salitang panghahawakan ko mula rito. Yun ang salitang nagkaroon ako ng pag-asa. Pag-asa na hindi ko rin matukoy kung ano. I know Carter doesn't want to say it dahil ayusin niya pa raw muna. I think it's either to break up with her relationship with Cristel or break down our marriage. Napanunok ako na maisip ang huli sa dalawang posibleng dahilan. But what I told him, tatanggapin ko ang buong-buong desisyon nito. Kahit pa nga, para sa akin masasaktan ako ng labis. Na matapos kami mag-empake ng kaunting damit, ay mag-aalmusal naman kami ng panandalian. Tsaka nagpa siya itong umalis kami at tunguhin si mommy para sunduin. My mom was so excited. Hindi lang pala itong kasama namin kundi ang dalawang kasambahay namin ni mommy. Hindi ko na tinanong pa si mommy kung saan ba talaga kami patungo ng mga oras na yon. Alam ko kasi baka maya-maya malalaman ko rin naman. I was surprised. Patungo pala kami sa isang private beach resort sa El Nido, Palawan. Nandun din ang mga magulang ni Carter at ilang kamag-anak niya. Yon ay pagdiriwang ng kaarawan ng kanyang ina. Pagkatapos batiin ni Mommy at Carter si Mommy Minerva, ako naman ang huling lumapit at malugod itong binati. Happy birthday, Mom. Thank you so much, Iha. I am glad to celebrate my birthday with you. Wish ko sa sunod na birthday ko may apo na ako sa inyo ng uniko iho ko. Sabi nito na agad kong kinalunok at kinangiti ng bahagya. Ako rin, balae. Yan ang araw-araw na hiling ko sa itaas. Para naman may pagkakabalahan akong alagaan, bukod sa aking mga halaman sa bahay. Sang-ayon din ni Mommy. Napahawak ako sa aking noo. We are the center of attraction at that time, kaya hindi ko mapigilang mahiya at pamulahan na magkabilang pisngi ko. Carter, kailan ba kayo makakabuo ng asawa mo? Pagbigyan nyo na tong mommy ninyo at sabik na rin akong masilayan ang unang apo ko sa inyo. Segunda naman ang daddy nito sa aming dalawa. I feel more embarrassed. Ramdam ko ang paghigpit nito sa bewang ko. Do not worry dahil makakabuo rin kami. Just wait a little longer. Malay nyo, on process na talaga ang apo ninyo sa sinapupunan ng asawa ko. Sagot naman ni Carter sa mga ito na siyang mas ikinapula ko. Nagsitawanan naman ang lahat. Nakitawa na lamang din ako. Pasimple din akong lumingon kay Carter na ngayon ngiti-ngiti. Dito namin ginugol ang buong weekend. Sana magustuhan mo. Wika nito na may pagkindat pa. Well, wala namang problema sa akin. Paano naman si Cristel? Nawala ang ngiti nito sa labi. Olivia, please do not think about that woman. Huwag mong haluan ng masamang isipin ang masaya nating paglalagay sa isla na to. Tumango ako. Sa bagay, tama ka. May araw para sa inyo ni Cristel. Pagsang-ayon ko na lamang dito. Kahit pa ang totoo'y pabalik-balik pa rin yon sa isipan ko. I am also thinking that Cristel is waiting for him dahil nakasad sa mensahe nitong nabasa ko. Everything will be okay, Olivia. Trust me, okay? Tumango ako rito. Napapikit ako nang dampian niya ng halik ang aking noo. Well, why not trust him? Nangako siya sa akin na ayusin niyang lahat kung anong dapat bang ayusin. Sa ngayon, lalasapin ko munang masaya naming pagkasama. Ayoko man umasa pero sa pangako niya, nakakaramdam ako ng kaunting pag-asa. Iha, kumain ka ng marami. Carter, yung asawa mo ba, pinapakain mo ng maayos? Napatingin kaming pareho ni Carter sa ina nito. Look at her, she's so thin. Hindi ganyan ang katawan niya nang di pa kayo mag-asawa. Anak, stress ka ba? Tanong naman ng ina ko. Napapansin ko rin kasi parang nangangayayat ka ngayon. Ganun pa rin naman ho ang timbang ko. Siguro ho pagod lang sa trabaho, pero hindi ho ako nagpapalipas ng kain. Ang naging sagot ko sa dalawa. O baka naman pinagod mo sa trabaho yung asawa mo, iho. Segunda naman, ng ama nito. Umiling ito at binaba ang kanyang kubyertos. See? Sweetheart, sabi ko sa'yo mapapansin nilang pangangayayat mo. Mom, Dad, hindi ko ginugutom ang asawa ko. Maybe she was busy at work. Subsub kasi siya sa trabaho. I always tell her to take a rest but she was so stubborn to refuse it. Iha? Inabot ni Mommy Helen ang kamay ko and she even caressed it. Please take some rest. Sumunod ka sa asawa mo. But Mom, I'm okay. How about you stop working, Iha? Mas mabuting sa bahay ka lang at alagaan mong asawa mo so that hindi ka stress. Dahilan pa naman sa mga babaeng di agad nabubuntis, pagod sa trabaho. Ngumiti ako rito.
No, Mom, I am not stressed. Promise. Okay lang mo talaga ako. Kinalabit ng paa ko ang paa ni Carter. Help me. Halos bulong ko na rito. Ngumiti naman to at napapailing. Oh, come on, Moms. Dad, please leave it to me. If she still refuse me next time kapag pinagpahinga ko siya, ako mismo magpapahinto sa kanya sa trabaho. Sabi nito at lumingon sa aking direksyon. Are we clear, sweetheart? Isang kindat ang ginawa nito. Tumango naman ako at gumiti rito. Sure, sweetie. Clear and loud. Ang tanging naisagot ko. Ayan, dinig nyo naman, 'di ba? Sumang-ayon na lang ang lahat. Nagpatuloy kami sa pagkain ng hapon na yon sa isang napakagandang private resort sa El Nido, Palawan, ang Kawayan Island Resort and Spa. Si Carter na maya-maya pang pagdagay ng pagkain sa aking pinggan. Hindi naman ako nagrereklamo at kinakain ko ang lahat ng yon. After we finished our meal, nagpa siyang lahat na magtampisaw sa asul na dagat. Kami ni Carter tumungo muna sa aming silid na inukupa para magpalit ng damit panligo. I am glad that Carter brought me a piece of swimwear. Ang napili ko sa mga yon ay isang one-piece dark green. When I am done, humarap ako sa malaking salamin ng silid na iyon. I looked at myself. Pinakatitigan ng aking sarili kung pumayat ba talaga ako na kanilang napansin sa akin kanina. It suits you. Ha? Nagangat ako ng mukha and there I saw Carter. Nagtama ang mata namin sa malaking salamin. I feel shy when he observed every inch of my body. Kahit ilang beses niyang masilayan ang kahubaran ko, parang hindi pa rin ako sanay na makita nito, ang halos subad ko ng katawan. Napalunok ako at nagsimulang bumilis ang pintig ng puso ko nang tuluyan tong nasa likurang bahagi ko. Napasinghap ako nang ilapit ito ang magaang labi sa aking balikat, pataas at patungo sa leeg at gilid ng aking tenga. Let's stay here for a while, sweetheart. Bulong nito sa akin. Di ko mapigilang ngumiti at tumarap dito. Hey, ano mo bang hinihintay nila tayo doon sa labas? Do not mind them. Mas gusto kitang salohin sa silid na ito. Sabi nito na may pagkindat pa. No, we will go there right now. Kaya tara na dahil may oras para masolo natin ang mga sarili natin. I said while fixing his collar beach polo. Gumalaw na ako at piritong hinila patungo sa pinto ng aming lalabasan. I'm going to open it when Carter holds my wrist. Wait, hindi ka lalabas na ganyan lang ang suot mo. Ano namang masama sa suot ko? We are here to swim, right? Walang mali dito. Ang mali masyado nagpapakita to ng maraming balat at hindi ko gusto to. Isuot mo to. Inabot nito ang hubad na suot kanina na puting polo. It is oversized. Okay lang din naman ang naisipan nito. Binotones pa nga nito iyon hanggang dibdib. Thanks. So let's go. Labas na tayo. Bubuksan ko sanang saradura ng pigilan niya akong muli. What? Nagtataka ko itong tiningnan. I am not done yet. Ano pa bang... Hindi ko na natapos ang aking sasabihin nang angkin nito ang aking labi sa isang magaang halik. Let's go. Kiss. He said when he ended the call. Hila-hila nito ang aking braso nang tumungo kami sa gilid ng dagat. Namataan ko kaagad ang lahat na kani-kaniyang tampisaw sa maalot na tubig. Iha! My mother waves in my direction. Oh, what a lovely couple. Tara, Olivia. Carter. The seawater is very relaxing. Wika ni Mommy Minerva, nakasamang mommy ko. Tumango ako at gumiti sa mga ito. Ngunit bago pa man ako nakijoin sa kanila, naupo muna ako sa isang beach chair, saka nagpahid ng sunblock. Carter helps me na pahiran pati ang nakalantad kong likod at balikan. Thanks. Nagpasalamat ako rito. Like others, we also enjoy swimming. Masasabi ko na ang ganda roon. Yon ay dahil sa gilid ng dalampasigan, may isa ring malaking pool na konektado roon. Napakamalikhain ang nag-isip at gumawa. Carter joined the gentleman, ako naman sa mga mommies at iba pang kaanak nito. Habang masaya kong kausap ang aking ina at mga kasambahay namin, hindi ko napipigilang mapasulyap sa direksyon ni Carter. He was also smiling while talking to the gentleman. May kanya-kanya pang hawak na kupitan ng alak ang mga ito. When Carter looks in my direction, agad kong iniiwas ang aking tingin dito. Ngunit para namang may sariling pag-iisip ang aking mga mata at muli akong sumulyap sa direksyon nito. Di ko inaasahan na magsasalubong muli ang mga mata namin sa pagsulyap ko rito. He smiled and blinked at me at ganun din ang ginawa ko. Lumalim ang dapit-tapong naroon pa rin lahat sa gilid ng dagat.
May empleyadong gumawa ng bonfire sa gilid ng dagat at ang iba rin naglagay ng malaking mesa at tent tsaka mga seafood for our dinner. Kanya-kanyang kain ng mga tao sa masasarap na putahing naroroon. My mouth wet as I saw those foods. Lahat kasi masarap sa paningin. Hindi ko na namalaya na kalapit na pala sa tabi ko ang asawa ko. Food? Alok nito. Tumango naman ako. Yes please, nagutom ako kakalangoy sa dagat. Pansin ko nga. Thank you. Alam na alam mo talaga ang gusto ko. Pasalamat ko dito matapos itong iabot sa akin na isang pinggan na may lamang calamares, inihaw na pusit, sugpo at butter shrimp and tahong. Yeah, because I know everything about you. Sabi ko sa'yo, ito eh. Pansin ko nga. Hindi matapos-tapos ang kwentuhan ng lahat. Si Carter at ibang mga lalaki hindi rin matapos-tapos ang usaping kumpanya. Ang kababaihan puro pagpapaganda naman ang topic, habang ako'y nakikiramdam lang sa lahat. I enjoy the music coming from the stereo. Lumapit sa akin si Mommy at may ibinulong. Ngumiti ako rito at umiling. She was convincing me to sing her favorite love song na parating kinakanta ni Daddy sa kanya nung nabubuhay pa ito. Please anak, I know you have a good voice, please. Just once lang oh, hiling nito. Pero Mommy nakakahiya, ang daming tao, sabi ko dito. Isang kanta lang talaga, please my baby. Para lang maramdaman ko yung presensya ng daddy mo rito. Sino ba naman ako para hindi pagbigyan ng gusto ng ina ko? Tumango ako rito at walang nagawa kundi awitin dito ang request itong isang kanta. Ito mismo ang pumindot ng numero sa video kay Machine ng kantang pinamagatang Just Once. Hey everyone, my daughter will gonna sing a song. Ito yung kinakanta ng ama niya para sa akin. Thank you anak. Mommy, ba't may ganyan pa? Nahihiyang sinabi ko rito. Nakakahiya at sa microphone talaga to nagsalita. Of course, darling, because I am proud of your voice. Wika ni Mommy. Napapa-headpalm na lang ako at nahihiya dahil sa umugong hiyawan sa aming paligid. Ayan na anak, here's the microphone. Naiiling na inabot ko naman yon kay Mommy. Di ko inaasang mahagip ng tingin ko si Carter. He was smiling and he clapped his hands for me. Inalis ko rito ang tingin ko at nilipat ang tingin sa video kay Machine, kinanta ang unang stanza ng magandang liriko. Isang masigabong palakpakan ang narinig ko mula sa lahat. I held my mother's hand at inalay ko sa kanyang buong kanta, habang ang puso ko ninanamnam ang buong liriko niyon. Yumakap na mahigpit sa akin si Mommy. Ramdam ko ang pangungulila nito kay Daddy, kaya agad ako nakaramdam dito ng awa. Para ding hinaplos ang puso ko at inalikan to sa kanyang noo. My mom smiled and heartedly thanked me again and again. Dalinawit ko ang kantang yun ni Daddy kahit pa maraming tao sa paligid namin. Bago pa man tumipa ang sumunod na nota, nahagip kong muli si Carter na matiim na katitig sa amin ni Mommy, lalo na sa akin. Ang mga mata ko na parang ayaw umalis sa pagkakatitig ko kay Carter habang nakayakap sa akin si Mommy. Natapos ko ang liriko na may ngiti sa aking labi. I am glad na pasaya ko ang aking ina sa mumunting hiling nito. I kissed her forehead. Halatang ang lahat pinapalakpakan ako at humirit pa ng isa pang awitin mula sa akin. Ano kaya ang plano ni Carter kay Olivia? Magawa kaya nitong alisin sa buhay niya si Cristel? May dapat bang asahan si Olivia sa kanya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.